papasok tayo sa ating trabaho, gusto ko lang magkaroon tayo ng kaunting kwentuhan. At may mga nagtatanong din sa akin kasi na kung bakit motovlog yung napili kong content. Totoo naman ang sinasabi ng karamihan na crowded na ang pagmo-motovlogging. And totoo yun, aminado ako, napakarami ng motovlogging. It's too late na para sa akin na mag-boom agad-agad. Like, yung sobrang makilala ka agad. Kasi napakarami nang nauna motovlogger. And lahat sila ngayon is successful na. And then again, gusto ko lang sabihin na hindi naman talaga yun ang purpose ko kung bakit ako nagbablog. This is my documentary. Share lang ako ng mga kwento, nagsishare lang ako ng mga kaganapan dito sa dinadaanan ko. Ganun lang, para pagdating ng panahon na matanda na ako, hindi na ako marunong hindi na ako makapagmotor, at least meron akong pinapanood na at masishare na rin sa mga magiging apo, sa mga susunod pang generasyon, na masishare na ito ako noon, ito yung ginagawa ko noon, ito yung mga lugar na napunta ako noon, at ito na sila ngayon. Parang ganon. Yan lang naman ang purpose ko kung bakit ako nagbablog. And documentary lang siya ng buhay ko. So wala akong ibang hangad na kung ano pa man. Like, although kung mag-boom, kung sakaling makilala ko, o sakaling kahit paano kumita ka sa pagbablog, malaking bagay sa akin yun. Pero hindi siya sa akin like, hindi siya para pagkunan ko talaga ng source of income na magiging ko. Pero kung sakaling dumating yung puntong ganon, maganda, kasi kumikita ka, at the same time ginagawa mo yung gusto mo. Pero sa ngayon, sa estado ng channel ko, kakaunti lang yung subscriber ko, like 800 plus lang, at saka followers ko sa Facebook, ewan ko, 500 kata, 600. So hindi talaga ako kilala, tsaka hindi naman ako ganun kagaling para sa pagbablog, no? Hindi ako ganun kagaling pagdating sa editing skills, sa pero kung sakaling dumating yung punto na ganun, maganda para sa akin, di ba? Pabor sa akin yan, kasi makakatulong siya sa akin. Gaya nga ng sinabi ko, kumikita ka at the same time gusto mo ginagawa mo. Pero sa panahon ngayon, totoo, crowded na talaga ang motovlogging. And sa totoo lang, napakaraming content na pwedeng gawin ngayon. So marami rin akong talent, marami rin akong alam na pwede kong i-take advantage as a content creator. Pero hindi ko kasi tinuturing yung sarili ko as a content creator, kasi ito is documentary ng buhay ko. Yun lang. Kung gusto mong malaman yung mga nangyayari sa akin, pwede mo papanood. Pero yun lang talaga purpose ko, documentary. Noon pa man, nung sinimulan ko yung channel ko na to, documentary lang siya. And masaya ako sa ginagawa ko. And habang ine-edit ko siya, alam ko na yung magiging outcome, no? Hindi man maganda sa paningin ng iba yung mga editing ko, pero para sa akin, accomplishment ko siya, di ba? Uy, may nagawa akong isang video, may nagawa akong maganda ngayong araw na to, na may nagawa akong, may napuntahan akong lugar na pwede kong i-share sa mga nanonood o yung minsan napapadaan dito sa channel ko. So yun lang naman. At ako lang
lang siyang i-share. Yan lang, sinare ko lang sa inyo at diretso na ako sa work. And then kita-kitsa lang. So yun nga, nagbabalak na rin ako mag moto camping rin kasi gusto ko rin siya, matagal ko na siyang gustong gawin. And soon may share ko na sa inyo yun. So kukumpletuhin ko lang yung gamit ko sa pagka-camping and then gagawin na natin siya. Pero yung pagdating sa scheduling hindi ko pa alam. So abang-abang lang. So kaya mag-subscribe na rin kayo para kahit pa paano maging updated kayo kung sakaling meron na akong bagong labas. So malay nyo, susunod na video na ilalabas ko moto camping na, di ba? So sama-sama tayo, share ko sa inyo yung mga pwede natin puntahan. And ang goal ko is yung mga libreng spot, row spot camping lang tayo na mga libre na pwede tayong mag-unwind.